Uy, ano kayang okay na i-book para sa staycation? Aba, o teka, alam ko 'to, Bahay 'to ni Pokwang, bakit nandito? Di naman yan pang staycation. Ay naku mga kapuso, hinay-hinay lang sa pag-book ng mga staycation. Para ang bakasyong inaasam, hindi maging scam. Ngayong linggo, nagpasaklolo sa NBI ang kapuso comedian na si Pokwang matapos umanong gamitin pang scam ang lokasyon ng kanyang bahay sa Antipolo. Sunod-sunod na umano ang kumakatok at nagsasabing address niya ang nirentahan nilang staycation resort. Naku, ano bang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, pati ba naman sa staycation, may scam pa rin. Kapag ako ba ay naging biktima ng ganito, halimbawa, ginamit ang picture ng bahay namin sa kunyaring ipaparenta, ano po ang pwedeng habol ko? Nako, kung tutuusin, hindi naman talagang naging biktima ang taong may-ari ng bahay na ginamit sa mga litrato para makapang-scam ng iba. Hindi tulad ng mga nag-book at nagbayad nang wala naman palang tunay na tutuluyan. Wala kayong financial or actual damage na natamo dahil hindi naman kayo talaga ang na-scam, di po ba? Pero ginamit nga kayo para maisagawa ang scam na to. Usually kasi sa mga krimen, may required na elemento ng damage bago kayo makafile ng kaso. Eh hindi naman kayo ang naloko. Ginawang instrumento lamang para makapangloko. Pero kung tutuusin, nagkaroon ng perwisyo dahil na naging resulta ay maraming ang kumakatok at nagko-complain dahil dito. Nakakainis naman talaga na nananahimik ka at bigla na lang masasangkot sa eksena. So palagay ko, pwedeng magkaroon ng kaso for unjust vexation sa ilalim ng ating revised penal code. Ang unjust vexation, ayan parang staycation kasi, ay isang kaso laban sa kahit na anong kagagawa ng isang tao na madalas hindi physical in nature or merong financial damage na resulta, pero ang resulta ay matinding inis, asar, pagkabagabag sa isang tao. Mas maganda siguro marinig sa salita ng Korte Suprema, itong unjust vexation ay kahit na anong human conduct that results in annoyance, irritation, torment, distress, or disturbance. Isang catch-all na krimento sa ating revised penal code na maaaring i-file sa mga kaso ng matinding pang-iinis. Attorney, kung ako naman po ang nag-book at nagbayad na ako tapos pagpunta ko sa lugar, scam pala at hindi naman kami nakapag-staycation, ano naman po ang habol ko? Ito na nga ang totoong kaso ng swindling or estafa o panloloko. Dahil talagang nagkaroon ng damage sa biktima, damage in the form of financial loss dahil sa scam na ito na pawang pangako na napako lamang. Pangako na isang mapayapang staycation na hindi lamang nagresulta sa malaking stress, pero meron talagang kawalan ng pera. At ang panloloko na ito na nagawa sa pagkukunwari na merong bahay na pwedeng maupahan ay estafa sa ilalim ng Article 316 ng Revised Penal Code. Fraudulent misrepresentation ang pinarurusahan dito at dahil ginawa nga ito over the internet, mas mataas na ang penalty ayon sa Cybercrime Prevention Act. So, be careful everyone, avoid a scam. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.